Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamamayan ng Santiago at Yani upang bumili ng alahas kay Simon. Meron po akong mga kwintas ni Cleopatra, na nakuha sa mga pinanim, mga singsing ng mga senador at mga linoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago. Marami ang mga ipinadala ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Bukod dyan ay may dala rin akong mahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alpares, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. Kayo, wala ba kayong ipagbibili? Naipagpili ng lahat ang lahat ng akin, at ang natitira ay wala ng daan talaga. At ang agnos ni Maria Clara, iyon ay agnos na may gasyate at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon, makailang isara at ibukas. Iyon ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa Santiago. Ito ang pagkakayat. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Cabezang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos nito. Tatanggapin ba ninyo ang 100 piso? Kung ako yung manhihintay lang pumunta sa bahay, pag-isalo ko sa akin. Babalik ako bago dumili. Ngunit habang papaalis si Cabezang Tales, natanaw niya ang prayleng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Cabezang Tales, gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Cabezang Tales na humingi ng tawad dahil sa pagnanakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na siya sa mga tulisan sa Cabezang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang prayleng tagapangasiwa ng lupa. Ang bagong may-ari ng lupain ni Cabezang Tales at ang asawa nito. At sa wakas ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Kabanata 10. Kayaman at Karalitaan. Ang mga tauhan sa Kabanata 10. Una, si Simon, Cabezang Tales, Kapitan Basilio, Hermana Penchang, Kapitana Tika, at Tandang Selo. Tagpuan, tahanan ni Cabezang Tales na nasa pagitan ng Santiago at Yani. Talasalitaan. Una, kayamanan. Pag-aaring mga mahalagang bagay na naitago o naipon. Pangalawa, karalitaan, kahirapan. Pangatlo, umaalimpusta ng lait. Pang-apat, dinakip, binuli. Panglima, sumiklabo, biglang pagramdam. Pang-anim, pagdurusa, matinding hirap. Pang-pito, kapangyarihan, lakas. Teoryang panitikan, realismo. Ipinapakita ang malupit na katotohanan ng lipunan, partikular ang kawalan ng katarungan at ang pag-aagaw ng mga prayle sa lupain ng mga magsasaka na nangyayari sa tunay na buhay. Humanismo. Binibigyang diin ang dangal at prinsipyo ni Cabezang Tales bilang tao. Sa kabila ng kahirapan, ipinakita niya ang kanyang halaga at paninindigan laban sa mga mapang-api. Kakintalan, impresyon. Ang hangganan ng pagtitimpi. Nag-iiwan ng kabanata ng impresyon ang isang mabuting tao ay mapipilitang gumamit ng dahas kapag siya ay lubos na hinapi at pinagkaitan ng katarungan.
ang kapalit ng kapayapaan. Ang pagkuha ni Tali sa baril ni Simon ay nagpapakita ng kanyang tuluyang pagtalikod sa mapayapang pamumuhay kapalit ng paghahanap ng sariling hustisya. Aral, katarungan para sa lahat. Itinuturo ng kabanata na ang kapayapaan sa isang lipunan ay nakadepende sa pagkilala sa karapatan ng bawat tao, anuman ang kanilang antas sa buhay. Ang dignidad ay higit sa kayamanan. Ang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang kanyang dangal at ang lupang kanyang pinapagkuran na handa niyang ipaglaban hanggang sa huli. Ang wakas ng Kabanata 10 na pinamagatang Kayaman at Karalitaan.